Okay, so hello guys, good morning and welcome sa ating panibagong vlog ngayong araw. Okay, so gagawa natin ng panibagong content ngayon kasi marami mga nagtatanong doon sa previous videos ko kung paano ba i-set up yung kanilang camera sa mobile phone. Okay, so meron akong previous na mga videos, step by step procedure nito, kaya lang medyo hindi ata nila masyadong magets. Kaya ito gagawa natin ng detailed step-by-step process and I hope makatulong po ito at mabigyan ko ng hustisya o sagot yung inyong mga katanungan. Okay. So mag-share screen ako guys kasi nag-prepare ako ng PowerPoint para sa inyo guys kasi syempre love na love ko kayo and kailangan gusto ko maintindihan ninyo ng maigi yung tinuturo ko dito na tutorial para sa inyo, maging effective para sa inyo. Okay, ayan. So, napaka-importante na yung bahay natin, hindi lang yung kinalagyan natin ng camera para lang maging secured yung bahay natin, di ba? Para sa mga magnanakaw, no? Hindi lang yun yung purpose natin. Bakit tayo naglalagay ng CCTV sa ating bahay? So, other reason bakit naglalagay tayo ng CCTV is to monitor our kids at home kapag tayo ay nasa trabaho o kung nasaan man tayong lugar, di ba? Para monitor natin yung mga bata sa bahay or yung mga maids natin, di ba? Or yung mga mahal sa buhay na naiiwan natin sa bahay natin. Okay? So, ngayon, ang tanong, pwede ko bang ma-monitor yung mga anak ko sa bahay or silip-silip ko yung bahay namin kahit nasa trabaho ako? Yes. The answer is yes. Pwedeng pwede po. Oo. So, kaya ngayon, ito bibigyan natin ng um, gagawan ko ng panibagong video para mas maintindihan po ng mga nagtatanong doon sa previous video natin. Okay, paano i-connect ang V380 Pro app CCTV sa smartphone? Okay, ito guys ito yung itsura ng phone. Ito mabibili nyo to sa TikTok, no? By the way, ilalagay ko na lang sa comment section ng video na to yung link kung saan ko nabili. Kasi marami mga sellers ng mga ganitong CCTV pero hindi naman ganun kaganda yung quality. Yung iba naman iba yung model, no? So marami ako nakikita kapag nagbabrowse kasi ako sa TikTok or hindi lang TikTok, sa iba pang online platform na yung mga reviews nila is hindi maganda. Ito guys, dito ko rin binili. Actually, dalawa na yung CCTV namin dito sa bahay, sa kwarto tsaka sa dining area, no? So, kasi talagang masasabi ko na maganda yung quality. So, pwede ko rin siyang i-recommend sa inyo guys. Kaya ilalagay ko na lang yung link ng online store niya para pwede kayong bumili doon. Okay. So, dapat ganito yung itsura ng phone, ng camera, no? Tapos, syempre, i-connect natin siya sa smartphone. Tanong, paano? So, yun yung bibigyan natin ng sagot. Bibigyan natin ng video ngayong araw. Pero, by the way, yan. So, paki-like and share po ng ating video kung alam ninyo na ito ay makakatulong sa inyo at sa iba pang mga kapwa natin na naghahanap din ng ganitong video tutorial about sa pag-set up ng V380 Pro camera app. Okay? So, and syempre, inintay ko kayo guys, please subscribe din ng ating channel, no? And please pindutin ang notification bell button para every time na nag-upload din ng mga ganitong videos, mga tutorial, na-update po kayo. Okay? So, ayan, start na po tayo. So, unang-una guys, i-download, no? I-download ang V380 Pro app. Okay? Buksan muna natin ang Google Play Store. Siyempre, kung Android ka, kung naka-Apple ka, so yung iOS, at i-click ang V380 Pro app. Ganito guys ang itsura ng app na to, ha? Okay. So, yan yung itsura ng V380 Pro app. Kasi sa Google Store, maraming klase ng iba-iba yung image. Pero V380 Pro din siya. Pero dapat ang hanapin nyo, ganitong image, no? Ganitong picture. Tapos i-click nyo ang install.
Okay. Then once na na-click nyo na yung install, isi-set up na natin yung camera or yung CCTV. Okay. Sa pag-set up natin ng CCTV, guys, siyempre kailangan i-plug mo na muna. Ayan. May kasama na rin siya, guys, pag bumili kayo nitong camera, kasama na yung receptacle na yun tsaka screw. Okay. So pag kinabit nyo na yan sa bahay, o kung meron kayo dyan receptacle, may bumbilya kayo, pwede nyo tanggalin mo na yung bumbilya, doon yung i-test yung inyong camera, okay? Then i-plug in nyo. Tapos once na na-plug in nyo na, may maririnig po kayo na voice prompt dyan na system is starting or system startup completed. Okay, so ganun yung maririnig nyo, guys. Okay, then once na narinig nyo na siya, okay, hanapin nyo po yung QR code sa likod ng camera, okay, tulad yan, or kung hindi man, sa manual. Ayan. Pag ah, nakita nyo na, so ito na siya. I-scan natin. I-connect na natin yung phone sa ah, camera sa Wi-Fi. Okay. Una, buksan muna ang mobile setting ng phone ninyo na ginagamit sa pag-set up at pumunta dun sa Wi-Fi. Okay, parang ito lang. Then, piliin ang network na MV617 or kung ano mang katulad yan. Kasi di ba, pag nagbukas ka ng Wi-Fi setting ng phone mo, makikita mo naman yung mga kilala mo ng Wi-Fi connections dyan, Wi-Fi ng kapitbahay mo, di ba, Wi-Fi mo. Ano na yun, matik na yun, alam mo na yun. Pero, hanapin mo ito, MV617 or kapareho nito, may MV din. So, yun yung pindutin mo. Tapos, once na click mo na yun, patayin mo na yung mobile data. Po, patayin mo yung mobile data ng cellphone mo. Then, kailangan i-add mo na yung camera sa app mo. Or ibig sabihin, i-add mo na yung CCTV, yung V380 Pro sa mobile app mo. Okay. So, ang gagawin mo guys is buksan mo yung V380 Pro app sa yung mobile phone, tapos piliin mo yung option na try without an account. Okay, take note, try without an account. Kasi guys, dito, hindi mo naman kailangan mag-create ng account sa para makapag-connect ka. Then after nun, i-click mo na yung continue. Okay, pag na-click mo na yon, okay, sa homepage ng app mo, makikita mo doon, hanapin mo yung add device. Okay, ayan, hanapin mo yung add device, tapos i-click mo yung option na while using the app, pagkatapos, i-click mo yung add device ID. Okay. Pag na-click mo na yung add device ID, eto na siya. Hahanapin mo na yung QR code. Okay. QR code sticker sa inyong camera or sabi ko nga sa likod ng inyong camera or sa manual. Okay. Maaari mo itong i-scan gamit ang um, camera ng phone mo na gamit mo sa pag-setup or mano-mano mong i-input yung device ID na nakalagay sa sticker. Okay. Then, once na nagawa mo na yun, i-click mo na ang confirm. Pagkatapos nun, i-input mo na yung i-input mo na yung device ID or i-scan mo siya. Okay, scan mo muna siya. Pag hindi gumana, there are cases kasi or there are times na hindi gumagana pag-scan. Tulad ko, nag-scan ako noon before nung nag-set up ako. Itong unang camera namin, hindi gumana yung camera, yung QR code. So, ginamit ko, nag-manual input ako. Pero itong isang camera namin, QR code na ang ginamit ko sa pag-set up nito. Okay, so may dalawang option kayo guys ha. Either scan nyo yung QR code ng device ID or i-input nyo yung i-input nyo siya ng mano-mano. Okay, then i-set ang ah, i-click ang play button. After that, mag-set ka ng password. No, para for security lang naman. Security purposes. Baka may nahiram ng phone mo tapos binabrowse na pala yung ano mo, yung app mo, yung open camera, ay ano mo, yung V380 Pro app mo, di ba? So for security purposes lang. Okay. And after nun, i-connect mo na yung home wifi mo doon sa mismong device mo. Doon sa V380 Pro na app mo. Okay? So in this procedure, guys, sa app, piliin mo yung camera ng piliin mo sa camera yung network setting. Okay? Tapos, piliin mo doon yung wifi ng bahay nyo. Tapos, gagawan mo na siya ng password.
para yung device nyo nakakonect na siya dun sa wifi ng bahay nyo. Okay. Ngayon, pag umalis ka ng bahay, kunyari papasok ka na ng trabaho or kung saan ka pupunta, basta alis ka ng bahay, pwede mo nang magamit ang mobile data connection. Okay. Kasi 'di ba, yung V380 Pro CCTV camera mo, nakakonect siya sa wifi ng bahay nyo. Ngayon, pag lumabas ka, alis ka na ng bahay, ang gamit mo na is mobile data, tama? Magbubukas ka na ng mobile data ng cellphone mo. Ngayon, doon sa mobile data, kailangan may enough load tayo para makapagbukas tayo ng mobile app sa cellphone mo. Okay? Kasi kung walang load, walang enough load, hindi mo mabubuksan. Kasi itong camera na, yung app na to, medyo, so based sa observation ko sa experience mo guys ha, medyo malakas siya ng konti. Pero kailangan niya ng mataas na load, at least mga ano, sa akin pinakamababa, 2 gig. Based na sa experience ko guys ha, 2 gig, kaya pa. Kaya niya pang maparaan. Siguro, depende rin pati yan sa storage, di ba? Sa available storage ng phone mo. Okay? Then, kung ang location mo naman, eh, may load ka nga, pero mahina ang signal ng network mo, siyempre, hindi mo rin ma-access yung wifi, yung camera sa bahay nyo. Okay po. So, may mga scenario na ganun. Pero, once na okay naman siya, ma-open mo na, monitor view mo na yung camera sa bahay nyo. Okay? So, by the way guys, kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo tong video na to or informative siya, so hinihingi ko lang po na subscribe ng ating channel no, para marami pa ang matulungan natin. Yung mga nangangailangan ng ganitong setup no, at tutorial video is mapanood din po nila. Po. So, ayan, I hope nabigyan ko ng sagot o hustisya yung mga nagtatanong sa ating mga previous video sa ating channel. Ayan, so hanggang dito lang po ang ating video. Okay, so bye-bye and God bless. Keep safe everyone.